Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa buhay ng babaeng yon. Ang importante ako na ang mahal mo ngayon, akin ka na Rex. Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Enjoy for watching. Magandang araw Ate Vine. Gusto kong ibahagi ang aking karanasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Daisy. 34 years old na sa ngayon. Baybayin niyo ang bawat pangyayari mula sa simula hanggang sa katapusan. Nakilala ko si Rex sa isang private company. Isa siyang technician at ako naman ay Lady Gerd. Mabait itong si Rex. Mapagbiro Ate Vine. Marami siyang nakakatawang mga kwento, pero never siyang naging seryoso. Never din niyang ikinwento ang sarili niya. Hindi rin naman ako matanong, single pa ako at the time. Priority ko ay makapagpagawa ng bahay. Sa aming probinsya, kaya naman kahit may trabaho ako, may online business pa rin ako. Mahirap ang buhay namin sa probinsya Ate Vine, pero kahit ganon nakapagtapos pa rin naman ako ng high school. Kaya kahit papaano, nakahanap ako ng maayos na trabaho dito sa Manila. Isa pa sa paninda ko na ulam at kanin. Inaalok ko ito sa mga empleyado dito. Marami na rin akong naging suki, kasama na dito si Rex. Daisy, napakasarap talaga ng mga ulam na niluluto mo. Parang hinahaluan mo ata ng gayuma. Laging ubos, siguro masarap ka rin. Hahaha, wika ni Rex. Sabay tawa ko rin. Ano ka ba Rex? Siyempre, mas masarap pa ako sa luto kong ulam. Gusto mo bang tikman? Wika ko at nakita ko sa mukha ni Rex ang pagkagulat at natahimik sandali. At saka ulit nagwika, wag mo akong bibiruin ng ganyan. Daisy, nako, lagot ka talaga sa akin. At umalis na si Rex, ako naman ang pansamantalang natahimik at napaisip. Sa sinabi niya, lumipas ang mga araw, palagi pa rin kaming nagbibiroan ni Rex. At dumating na nga sa point na tinutukso na kami ng marami. Sa aming pinagtatrabahuan, hindi ko lang yung pinapansin, siguro nasanay lang ako na puro biro lang ang lahat, hanggang sa isang araw, day off ko, makikipag-meet sana ako sa ka-chatmate ko. Nakilala ko lang sa isang dating app. Usapan namin 3:00 ng hapon sa SM Mall, pero 5 PM na wala pa rin siya. At hindi na rin nag-reply sa mga huling chat ko. Kaya sobrang inis ang nararamdaman ko, mainit ang ulo ko. Kaya pumunta na lang ako sa isang food stall para kumain. Habang nakapila ako ay nakaupo at nag-uumpisa ng kumain. Nakita ako ni Rex. May dala din siyang pagkain at nakiupo sa table kung saan ako kumakain. Paupo Daisy, gumagala ka rin pala. Akala ko nagtitinda ka pa rin ng ulam kapag day off mo. Wika ni Rex. Hindi naman, kailangan ko rin naman maglibang paminsan-minsan. Actually, may kamit sana ako ngayon. Kaso inindyan niya ako at ang masakit pa, hindi nagre-reply sa mga chat ko. Kung pupunta pa ba siya or hindi. Kaya eto, dinaan ko na lang sa kain. Busog pa ako, ikaw ano naman ang ginagawa mo dito? Mag-isa ka lang din. May ginawa kasi ako dito. Extra income din yun. Kaya eto kakain na ako. Para pag uwi matutulog na lang. Habang kumakain kami ni Rex ay nakapag-usap kami ng medyo seryoso. At dito ko siya nakilala kung sino siya. Mabait si Rex, may pagka-sweet. Pero hindi nawawala ang pagkamabiro niya na talagang mahuhulog ka. Pagkatapos namin kumain ay sabay na kaming umuwi. Nagkahiwalay lang kami sa pagsakay ng jeep. Magkaiba kasi ang aming way. Aminin ko Ate Vine, naging mas magaan ang loob ko kay Rex. Simula nung nagkasama kami ng ilang oras sa mall na iyon, kaya habang lumilipas ang araw, ay nahuhulog na ako sa mga salita niyang pabiro. Ngunit alam ko na may laman ito. May ibig sabihin, may ibig ipahiwatig. Hindi siya nanligaw sa akin kaya wala kaming relasyon, pero nangyari ang isang bagay na hindi ko sinasadya. Isang araw, sa aking trabaho, panggabi ako noon, habang ako ay nagro-robing. Napadaan ako sa stockroom ng mga technician. At andun si Rex, nakita ko, nagpapalit siya ng damit, tinitigan ko siya hanggang sa matapos. Napawaw ako, sabi ko sa sarili ko, may maipagmamalaki din naman pala siya. May porma ang katawan, higit sa lahat bumabakat. Nang matapos na siya sa ginagawa niya, agad akong pumasok at kinamusta ko siya. Tinanong ko siya kung uuwi na ba siya, sabi niya oo at maya-maya. May pangyayari sa akin na nakakahiya. Dahil natanggal ang kawit ng bra ko at bigla akong nagulat. Dahil sa gulat ko ay napamura pa ako. Ano nangyari sa'yo Daisy, wika ni Rex? At nalaglag ang isang maliit na kawit sa sahig. At napatitig kaming dalawa. Dinampot naman ni Rex ang kawit na iyon. And sinabi niya na parang kawit yon ng bra. Namumula na ang mukha ko na hindi makakilos at bigla pa akong tinawanan. At ako, hiyang-hiya ako sa sarili ko. At para akong estatwa na hindi makaalis sa kinatatayuan ko. Daisy, nanahimik ka na dyan. Kailangan tong may kabit sa bra mo. Ako na magkakabit.
Or baka may pangkawit pa yan. Bukas tahin mo na lang ito, huwag ka nang mahiya. Tumalikod ka na at ikakabit ko na. Mamaya hindi mo mamalayan, nalaglag na rin yung bra mo. Mas nakakahiya, wika pa niya. Hindi na ako nakakibo pa, tumalikod ako. Una hinawi niya ang aking buhok. Ramdam ko sa may batok ko, ang init ng kanyang hininga. Sumunod ay itinaas niya ang uniform ko at kinapal ang dalawang nag-uugnay ng garter. Pero malunay, ang pagdami ng kanyang palad ay may init. May kuryente, napahinga ako ng malalim at napapikit, akala ko i-lock na niya ang sipitan. Pero nagulat ako nang dumaretso ang dalawang kamay niya sa dalawang kokomelon ko at hinimas niya ito ng dahan-dahan at nilaro niya ang pasas ko. Hindi ako nagreklamo, hindi ako umimik, kaya siguro pinagpatuloy niya lang, nadala na kasi ako dahil sa gaan ng dampi ng mga kamay nito. Pinaharap niya ako at hinalikan at dito ay napalaban na ako. Hindi ko na napigilan ng kuryente na dumadaloy sa aking kaibuturan. Inupo niya ako sa kanyang mesa. Dahil ang uniform ko ay fitted na palda, madali lang itong itaas at may ibinaba siya. Ay nasalat na niya ang kuweba na may umaagos na tubig. Sabay wika pa niya, "Daisy, grabe yummy, ito ang gusto ko. Yung madaling umagos ang tubig sa kuweba. Hihigupin ko lang ang tubig, hindi ko ito titigilan hanggat hindi natutuyo." Ay ginawa nga ni Rex. Nakaramdam lang ako ng hapti, saka lang niya tinigilan. Inumin ang tubig sa kuweba ko. Sabay na niya ipinasok ang matigas na kaligayahan. At dito ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil sa masarap na pakiramdam, nang marinig ni Rex ang aking mga daing, ay pinaspasan na niya. Hanggang tuluyan nang makarating kami sa ulap. Pagkatapos, kinawit na niya ang aking bra. Kinabukasan, maganda ang nangitian namin ni Rex. Parang may ibig sabihin. Ito na pala ang simula ng aming ugnayan sa isa't isa. Naging tagpuan namin ang stockroom nila. At doon ay halos araw-araw kaming gumagawa ng milagro. Walang asawaan. Dahil pagkatapos, success, lasang ulit talaga. Hindi nagtagal, hindi lang yon ang gusto ko kay Rex. Mahal ko na kasi siya, nahulog na ako ng tuluyan sa kanya. Palagi na rin akong natutulog sa kanyang boarding house. Isang araw, may tumatawag habang naliligo sa CR si Rex. Dahil paulit-ulit ang ring nito, sinagot ko. Hindi ako nagsalita, pinakinggan ko lang isang babae at ang sabi, "Love, umuwi ka next week, matagal ka nang hindi na uwi. Birthday ng bunso mo, hinahanap ka, namumuro ka na sa akin." Bumagsak na lang ang mga luha ko. Hindi iyon napigilan, pinatayan ko ng tawag ang babae. Para akong sinaksak sa puso, nanlumo ako, Ate Vine. Paglabas ni Rex galing banyo, agad kong sinabi na tumawag ang asawa niya. Need niyang umuwi next week, nagalit si Rex sa akin. Bakit daw ako nangangailam ng gamit niya? Sabi ko paulit-ulit ang call. Akala ko importante. At muli akong nagsalita. May asawa at anak ka na pala. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Bumigay pa naman ako ng todo. Sagot niya, hindi ka naman nagtanong. Paano ko sasabihin? Hindi naman seryosohan ang ginagawa nating dalawa. Alalahanin mo, Daisy, walang pilitan sa nangyari sa atin. Hindi kita pinilit, kusa kang bumigay. Sa sinabi niyang iyon, agad akong umalis sa kanyang boarding house. Simula noon, hindi ko na siya pinapansin. Kahit nahihirapan ako, ay binabaliwala ko na lang. Pero hindi nagtagal, siya ang hindi nakatiis. Isang araw, inaabangan niya ang aking pag-uwi at mag-usap daw kami. Sabi ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Dahil una pa lang, mali na talaga. Pero sabi niya, pwede pa rin naman nating itama. Hindi ko na mahal ang asawa ko. Anak na lang namin ang nag-uugnay sa aming dalawa. Ikaw ang totoong mahal ko, Daisy. Mahal na mahal kita. Dahil sa pag-uusap namin ni Rex, naging okay kami at tuluyan na kaming nagsama. Naging maayos naman ang pagsasama namin at wala akong nakikita na may tumatawag kay Rex. Hanggang sa isang araw, may pumuntang babae sa bahay. Siya daw ang asawa ni Rex. Nagmamakaawa sa akin na ibalik ko si Rex. Hinahanap ng mga bata ang papa nila. Nung makita ni Rex ang babae at umiiyak, na halos bumagsak sa sahig, niyakap niya ito at humingi ng sorry at sabi pa ni Rex. Sasama daw siya sa pag-uwi sa kanila. Hindi ako pumayag, sabi ko akin ka lang Rex. Ako na ang mahal mo ngayon, wala akong pakialam kung ano ang mangyari dyan sa babaeng yan. Tas sagot ni Rex, grabe ka Daisy, anong pag-uugali yan? Sasama ako sa asawa ko, sa ayaw at gusto mo. Dahil may anak kami at kasal kami, natigilan ako at hindi na naman nakakibo. Tulad ng dati, wala akong nagawa. Dahil sa sobrang sakit, umuwi ako sa probinsya namin sa hindi ko inaasahan, ay nagdadalang tao na rin pala ako. Wala akong maiharap sa aking mga magulang, na ama ng aking anak, ngunit tinanggap pa rin nila ako, inalagaan.
Hindi ako nagpalit ng number ko. May time na nangangamusta pa rin si Rex. Pero never akong nag-reply sa text niya. Kahit pa ang paminsan-minsan na tawag niya. Hindi ko rin sinasabi kay Rex na may anak kami. Gusto ko kasi ng tahimik na buhay. Gusto ko yung isang pamilyang buo. Na hindi ako iiwan, pati ang anak ko. Ako na lang ang nagbigay. Nagpaubaya dahil para sa akin, masaya na ako na may anak ako, na habang buhay alam ko na andito pa rin siya sa akin. Ito ang aking kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Hanggang dito na lang, Daisy.